kayo or magpe-prepare kayo ng board exam nyo for math major, and alam natin na hindi lahat sa atin has a capable to solve manually sa ating math major, lalo na yung mga sabihin nating graduate ng online or product ng online. So sa pandemic, 'di ba? Nagkaroon tayo ng mga blended learning from face to face, napunta tayo sa hybrid online. So ayun, mahirap i-cope up ang mathematics pag nasa online tayo, 'di ba? Lalo't lalo na ngayon is board exam. Alam natin na ang board exam is a life-changing exam. Hindi ito yung okay. Hindi ito yung typical na exam sa isang classroom na pwede nating bawiin agad-agad sa susunod na na meeting. Hindi ganoon. Ang pinag-uusapan dito is yung pagiging professional nyo once na makapasa kayo ng board exam. Pero paano tayo papasa ng board exam kung doon pa lang sa pag-aaral natin ng mathematics na nasa college tayo, nasa senior high tayo, medyo hindi na tayo masyadong maalam sa mathematics. So paano natin yon iso-survive? So okay, ang pinag-uusapan natin dito is paano tayo makaka-survive sa mathematics, sa board exam. Okay. So, bago tayo mag-start, siguro magpapakilala muna ako. And by the way, I am Kevin Pura. And I am a graduate of Electronics Engineering. And kumuha din ako ng units for teaching. Okay? Certificate and Teachers Education. Currently, nagma-masters ako ng Engineering Sciences. Units pa lang kasi hindi ko pa siya natatapos. And nagme-mentor din ako ng mathematics ng civil service, LET, kung ano-anong mga exams, college entrance exams. Ayan. And aside from that, affiliated ako sa dalawang school, nagtuturo ako ng college and also ng senior high. Both yon ang subject ko is mathematics. So, ayun. To continue, here with you is magkakaroon tayo ng intensive math majorship series. Pero iibahin natin yung strategy natin. Kung nasanay tayo sa classroom na more on manual ang sinusolve, manual, dito sa training natin, iibahin natin. Kasi si PRC, actually, hindi niya i-check yung solution natin. Okay? Kahit gaano yung kahaba, kahit gaano yung kaiksi, kahit anong solution ang gamitin natin, walang pakialam si PRC. Okay? Ano ba ang i-check ni PRC? Yung mismong sagot lang. Okay? Yung mismong sagot lang. Nag-effort kang mag-solve ng napakahaba, nagsulat ng napakahaba, pinuno mo yung booklet mo ng solution, walang points yon. Okay? Walang points yon. Ang may points lang is yung mismong na-shadean nyo. So para medyo mabawasan yung struggle natin sa mathematics, ipapakilala ko sa inyo yung paggamit natin ng calculator. Okay? Calculator. Since math major ito, magpo-focus lang ako sa math majorship. Okay, nagkaroon tayo ng typographical dito, pero math majorship yan. Okay? So, ang topic na pwedeng ma-involve during our training is yung pasok sa ating TOS, bagong TOS, which is nandun yung algebra, trigonometry, plane geometry, analytic geometry, differential calculus, integral calculus, number theory, abstract algebra. Okay? Now, i-require ko kayo gumamit ng calcu. Bakit? Math kayo eh. Napaka-limited ng time natin sa pagsosolve ng mathematics. Okay? Even 1 plus 1, kailangan pa natin gamitan ng calculator, mas sure lang na tama yung sagot na makukuha natin. 'Di ba? And allowed
gumamit ng calculator. Ulitin ko ha, allowed gumamit ng calculator ang mga math major. Okay? Sa math majorship lang, allowed gumamit ng calculator. And, isa lang ang brand na ipapagamit ko sa inyo. Ito yung maasahan natin. Talagang trusted na ng kahit engineers. Napakadami ng gumamit nito. Ito yung Casio FX 570ES. Okay? Casio FX 570ES. Now, kahit anong edition, okay lang. Regardless kung lumang edition yan o bagong edition ng Casio 570ES, okay lang. Walang problema doon. Ulitin ko ha, ang gagamitin nating calculator ay Casio FX 570ES Plus. Okay? Now, math major, wala na magtatanong na, Sir, ano ba yung gagamiting calcu? Allowed ba to? Allowed ba to? Wala na. Kasi ang ipapagamit ko nga sa inyo is Casio FX 570ES. Okay? Nagkakaintindihan tayo dun ha? Math major. Now, may quotes tayo dito. Before anything else, preparation is the key to success. Kaya nga tayo magre-ready, mag-prepare tayo ng maigi para makuha natin yung success na gusto natin. Diba? Isa lang naman ang goal natin ang pumasa sa board exam. Kahit mag-top ka o hindi, ang goal pa rin natin ay pumasa sa board exam. Okay tayo doon? Now, during our training, ito lang ang kailangan ko sa inyo. Ito lang. Wala nang iba. Ito lang. Dapat may calculator kayo. Again, ang calculator na gagamitin natin, Casio 570ES Plus. Kahit anong edition, okay lang. Wala tayong ano dun ha? Wala tayong kailangan pag-argumentuhan dun ha? Available yan sa National Bookstore. Hindi kailangan ng brand new. Kung mahiraman kayo, mas maigi. Now, kung wala pa, naghahanap pa kayo, pwedeng gumamit ng 991ES for practice purposes only. Okay? 991ES plus for practice purposes only. Now, bakit? Kasi yung 991ES Plus versus 570ES Plus, functionality-wise, parehas lang sila. Okay? Parehas lang sila. Nagkakaiba lang, mas modern si 991ES kasi may solar panel siya sa right side niya. Si 570, wala. Battery operated. Okay? Yun lang yung pagkakaiba nila. Pero functionality-wise, parehas lang sila. Okay? And, eto pa. Kailangan ko ng malinis, okay malinis na notebook para sa mathematics specialization. Okay? Mathematics specialization. Alright? Nagkakaintindihan tayo sa dalawang requirement natin calculator at separate notebook. Okay? Dalawa lang. Now, ito ang bagong TOS. Tandaan nyo to bago. Actually, hindi siya bago. May nadagdag lang. Pero sa layman's term, bago. So we have mathematics, theories, and concept. So ang focus natin dito, isa lang. Itong history of mathematics. Teachers, history of mathematics, pag na-hit natin to, wala ka ng problema sa part 1.
Mga siguro lightly mga 10 to 15 items yan. History of mathematics, including yung mga mathematicians. Yan. Mga tao yan. Sila Galileo, Pascals, yan. Sila. History of mathematics. Okay? Pag na-hit natin yan, mababawasan na tayo ng iisipin. Ito ngayon ang challenge natin. Kanina, nagbanggit ako ng mga subject, algebra, trigo, plane, mga ganon-ganon. Kasama pa rin naman yan dito sa bagong TOS. Pag na-hit natin lahat ito, total nito ay 72 items. 72 items out of 120 items. Okay? Kasi ang math majorship is meron lang 120 items. 120 divided by 2 is 60. Pag na-perfect natin itong core subject na to, 72 items na yon. Or more or less, at least lumagpas na kayo sa kalahati. 120, ang kalahati nun ay 60. 72 yan. Pag na-perfect natin itong lahat, 72 yan, lumagpas na kayo ng kalahati. Di ba? Now, nagkakaroon lang na medyo challenging part pagdating naman dito sa third part, dito sa principle and practice in teaching. Itong latest 2 exam, may mga involved na technology like saan ba ginagamit si math sa technology, paano ba ini-integrate yung math sa IT, yan, yung mga ganyan. Yan ngayon ang medyo pag-aaralan natin. Okay? Sa senior high, tapos sa college, ito yung tinatawag na mathematics in the modern world. Yun yung subject na yun. Nilagay siya sa curriculum nyo. Mathematics in the modern world. Okay? Kumbaga, saan ba ginagamit si mathematics? Sa reality. Madalas ba siyang gamitin sa IT? Madalas ba gamitin si mathematics kung saan-saan? Yun, mga ganun tanong. And more or less, nasa 5 items din yun. 5 items. Okay. Pagdating dito sa letter C na to, yung mga tanungan sa actual exam is parang Prof Ed approach. Yan. Parang Prof Ed approach siya. Parang idea ni Prof Ed na nilagay sa majorship. Yan. Pero wala tayong magiging problema doon. Ito dito tayo magkakaroon ng medyo challenge. Kasi yung gagawin natin is more on EdTech. Gagamit tayo ng technology which is yung calculator natin. Papaganahin natin yan. Kasi alam ko sa inyo, ang kaya nyo lang pindutin sa calculator nyo is plus, minus, times, divide, tapos yung mga number na 0 to 9. Tapos on, off. Sure ako dyan. Majority sa inyo, yun lang ang kayang gawin. Pero dito sa training natin, majority ng function na meron si calcu natin is gagamitin natin. Okay? Gagamitin natin. Okay? Gagamitin natin. And hulaan ko din. Pag gumagamit kayo ng calculator, hulaan ko lang napakabagal niyong pumindot. To the point na hahanapin mo pa nasaan ba si 9, nasaan ba si on, nasaan ba yung plus. Diba nangangapa in short. Sa training natin, papadaliin natin yan. Okay? Now, pag natuloy tayo this October, ang petsa natin ngayon is 9, mag-a-adjust na lang tayo. Actually, ang start natin is Thursday. Pero sample lang to, sample. Ito yung magiging
magiging study guide natin throughout the course. Sample lang to. Uunahin natin yung algebra. Usually 3 hours yan. 3 hours discussion. After nun, may mga allotted time kayo para i-review yung na-discuss natin. Okay? More or less, 2 to 3 days kayo magre-review. And pagpasok ng Monday, ito yon Monday, di ba? Usually dito, Thursday ang discussion natin, 1 p.m. to 3 p.m. Tapos, Friday, i-review nyo. Saturday, review kayo. Sunday, review. Pagpasok na Monday, magbibigay ako ng short quiz or assessment task. Assessment task. Tapos, isa-submit nyo sa akin. Now, dito sa assessment task, may grading system tayo dyan. Okay. Ang grading system natin dito is 90% dapat ang expected score mo sa akin. Below 90%, i-retake mo yung assessment. Kaya 2 araw yan eh. 3 pa nga. Kasi, pag below 90 ka, retake ka ng retake hanggang maging 90%. Now, ang challenge is, hindi ko ibibigay yung answer key, hindi ko ibibigay kung saan kayo nagkamali, hindi ko rin ibibigay yung eksaktong score nyo. Ang ibibigay ko lang is yung mismong percent na nakuha nyo. Let's say, first try nyo, nakakuha kayo ng 85%. Ito lang ang ma-receive yung score sa akin, 85. Hindi na kayo makakarinig na sa akin na, oh, aralin mo yung number 5 kasi mali ka dito. Hindi. Okay? Retake hanggang umabot sa 90%. Okay? Yun yung challenge ko sa inyo doon. Okay? Now, pag umabot ng 90% yan, saka pa lang tayo papasok sa next subject na trigo. Okay? Oh, para mas maintindihan, hanggat hindi nagna 90% yung majority of the class, hindi tayo mag-start ng next subject. Okay? Kailangan maka 90% muna yung majority of the class bago tayo makapasok sa susunod na subject. Okay? Ganon. Ganon ang training natin. Kasi mathematics is hindi yan nakukuha sa kabisaduhan. Ang mathematics is nakukuha yan through practice and mastery. Okay? Hindi yan nakukuha sa kabisaduhan. Nakukuha yan, mas natututunan nyo pag nagpa-practice kayo. Okay? So, ulitin ko before mabuksan yung susunod na subject, kailangan mo na mag 90% yung majority of the class. Okay? And ganun ulit. Pag nag 90% na, proceed tayo sa trigo. And review, then second assessment task. And ganun ulit. Kailangan mag 90% ulit bago mabuksan yung susunod na subject. Okay? Ayan. Nakita nyo? Geometry, analytic geometry, differential calculus, integral, and so on. Okay? Kailangan makahit kayo ng 90%. Okay?
And natin yung kung anong subject yung naabutan natin the whole month, magkakaroon tayo ng monthly exam na tinatawag. Monthly exam na tinatawag or yung tinatawag natin na periodical exam. Periodical exam. And ganun ulit. Periodical exam siya, ang target nating score dito is 90% ulit. Kaya 1, 2, 3, 4, halos buong week yan, periodical exam yan, kasi ang target score natin is 90%. Okay? Hindi ko kayo tatantanan hanggat hindi kayo nagna 90%. Okay? More or less, ang items natin dyan is 100 items. Okay? 100 items. Yun yung magiging training nyo sa akin. Okay? Yun yung magiging training nyo sa akin. At hindi tayo gagamit ng Google Sheet o Google Form. It's all hands-on. It's all hands-on. Magbibigay ako sa inyo ng answer sheet. Kailangan i-print nyo sa sarili. I-print nyo at shadean nyo. Shadean. Okay? And then pipicturean nyo, sisend nyo ulit sa akin at i-scorean ko. Okay? Yun ang training natin sa math. Okay? Nagkakaintindihan? Any more question? Pag may mga tanong kayo, please message na lang kayo sa ating admin para ma-relay niya din sa akin yung inyong mga concern. Okay? So, yun. For the meantime, yun pa lang naman ang ating agenda for today. So, I hope I'll see you all this coming season, March 2024, Math Major, Future Teachers. All right? So, once again, this is me, Kevin Pura, your mentor for Math Majorship. All right? So, yun lang. Bye-bye.